Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Teo Moreno. Isinare lang niya isang litrato ni Senator Risa Hontiveros, nakasaludo sa arrival honors. Senator Hontiveros bumisita at naghatid ng supply sa Kalayaan Islands. Feeling President, practicing to be our next Commander-in-Chief. So, sabi lang ni Teo Moreno, gumawa ng mga batas as a senator. Wala. Tagahatid ng supply sa Kalayaan Islands. Yes. Malala ko tuloy si Speaker, dating Speaker Martin Romualdez. I think 2023 na noon. Inunahan pa niya ang Commander-in-Chief, ang Pangulo, na bumisita sa Kalayaan Islands kaysa, mas nauna pa siya, House Speaker, Speaker of the House, nauna pa siyang bumisita sa mga tropa sa Kalayaan Islands kaysa sa Commander-in-Chief. Wow naman! That was the time na parang nagpaparamdam siya na interesadong maging presidente sa 2020. Sino pa ba ang mga okay lang yung bisitahin mo ang Kalayaan Islands. Defense Chief, okay yan. Kasi nga, ang Kalayaan Islands symbolizes our sovereignty. Atin yan. Hindi natin ibibigay kahit kanino dahil pinag-aagawan yan. Ayan. Defense Chief, mga AFP Chief of Staff, yan, ang mga, plus of course, the Commander-in-Chief. Tapos, House Speaker, sumaludo si Romualdez, ang pangit pa yung saludo nyo, ganyan, no? In fairness, dito sa litrato, mas smarty pa ang saludo ni Hontiveros, oh. Smarty, oh. Ay, alam ko na. PMA yata ang kanyang husband. Kaya sanay sa pagsaludo. Very smart ang kanyang saludo. In fairness. So nito, feeling Commander-in-Chief? Pwede. Wala namang nagbabawal. Hindi naman bawal sa batas na senador ka, bisitahin mo ang Pag-asa Islands. Okay lang yun. Kaya lang, yun nga, ano yung motibo? Nagpaparamdam. Here I am. Pwedeng kakandidatong presidente, vice president. Pwede. Well, kahit masiro si BP Sara sa Kalayaan Island, okay lang. Kung tatakbo siyang presidente, Risa, kanya na lahat ang boto sa Kalayaan Islands. Isa kasing municipality to. Ilan bang botante dyan? 1,000, marami na yun. Baka wala pang 1,000 eh. Ako, gusto ko rin makabisita sa Kalayaan Islands. Kaya lang, wala atang pandon. Napakalayo. I don't know kung open sa ordinary civilians na magbisita. At ano daw yan, abundansya daw sa isda. May kwento nun, Marines na na-assign dyan. Nalulungkot sila, no? Magdala lang ng tinapay, pupunta dyan sa dalampasigan o doon sa tabi ng dagat, iganon yung tinapay sa tubig, lalapit ng mga isda kakain. Ganyan daw kadami ng isda dyan noon. I don't know ngayon. So, comments. Hindi, yung reaction pala. 3,100 ang nag-comments. 3,100 din ang tumatawa. 62 lang ang nag-like. Sino bang mga nag-like dito? Baka ang nag-like is troll pa. Okay, basa tayo sa mga comments. Commander-in-Chief. Kaya lang chief na yung mura. Doble kayo. Bigla si Akla. Chapel President, yes. Doble kara. In fairness, the glam team delivered. Our future president. Sabi dito, kailan tinatawanan. Ann Valdihuesa. Question, does she need to salute the uniform personnel? Hindi ko rin alam
Parang hindi. Kasi civilian man siya. Kami nga, bilang retired na kami pag sa mga formal o public gathering, Philippine National Anthem, ang mga active service, military, sasaludo kami, ano na lang. Kasi civilian na kami. Ang salute kasi are for men and women in uniform. Kaya magandang question ito is, does she need to salute the uniform personnel? Pwede, ganyan na lang. Sir, kaya lang, ang ganda namang tignan yung saludo niya. Smarte, malayo sa saludo ni Martin Romualdez, napakasyabi ganyan ang saludo ni Martin nung uno. Parang hindi nag-ROTC. Dapat kung saludo kasi, hindi nakikita yung palm. Yan. Ganun mo. Si Hontiveros, ganun talaga siya. PM Ayer pala yung husband niya. Ano pa? Ga-practice si auntie. Ang kaplastikan ay hindi public service, madam. Looks familiar, Risa, feeling gera. Kawawa naman. Our pale health queen, gagawin ng lahat, matupad lang ang ambisyon, mangarap ka lang ng mangarap. Paano yung pangarap? Yung latest survey, February 19 to 20 ng Tangerine. A day after VP Sara declared her intention to run for president, survey kagad. Nationwide survey. 1,200 respondents online. 43% si VP Sara, si Hontiveros is only 3%. Paano yan? So, marami pang kakaining bigas itong si Risa Hontiveros sa totoo lang. Atat na atat kakandidato for the highest to office. Pwede daw siya presidente kung piliin siya. Pwede na ring vice president kung hindi pala rin. Baka vice president, hindi pa nga siya mananalo hindi siya pipiliin ng United Opposition dahil ang gusto ng liberal, si Madam Leni ang kandidato nila. Kasi sa survey ng Tangerine, naka 27% si Madam Leni versus 43% kay VP Sara. Kaya kung Risa, wala. Pupulutin sila sa kangkungan. Ang Vice President, baka mas malakas pa si Bam Aquino kaysa sa kanya. Good luck po, Madam Senator Risa Hontiveros. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao ni si kuya nga mag-atop sa iyang balay matagan og yero. Abot na gyud si kuya sa iyang balay. So mo ni ang balay ni kuya nga iyang lisdan og yero. Og mo ni ang nadaot na nga mga yero ni kuya. So ilisana na gyud. So guba na gid ang balay ni kuya og gini nga daan na kay yero. So loy gid kay kainta ni kuya kay kung ulan dili na gid siya maka sa iyang abuan kay tuwa na kaayo sa iyang balay. Pila na ni katuig kuya ang imong balay nga nainani na nga nanay mga buslot og tulo na kaayo kung ulan. Unom na ni katuig pero daan niya sin ba? Mga daan na. So unom na katuig. So na kay anak kuya? Wala pa. Wala pa kay anak. So si kuya walay anak. So unom na katuig ang iyang balay. So inani na busa pulihan na og yero. So natagaan man kag yero kuya, makatop na ka karon. Makatop na kay. Salamat sa Ginoo. Salamat sa pagtabang.